Good evening po ulit mga kadogo, no? Ito pong aking i-story is about dun sa aking adopted kitten, which is si Oren. Yung orange kitten ko po yun. Alam nyo mga kadogo, no? Nakwento ko na to noon, ano? Pero mas i-elaborate ko. Kaya ako napunta sa akin yung si Oren. Nung time na naglilinis po ako ng kulungan, may umiiyak sa likod bahay po. Sarado po yung likod bahay ko kasi may CR po doon at samentado yun. Pero may umiiyak. Alam niyo po ba yung mga sinaunang butas ng CR? Yung sinauna yung hollow block siya pero may design. Yun lang po yung nasa likod eh. Maliit na part na lang ang tinira ko doon. So, iyak ng iyak. Binabaliwala ako kasi pagagalitan ako ng asawa ko pag alam mo na, pag kinuha ko, yari ako doon, no? So hindi ko natiis dahil animal lover po tayo, dog lover, cat lover. Napilitan akong tignan. Wala na, nung nakita ko na naawa na ako. Ang problema, nandun lang siya sa butas na ang liit lang. Yun nga sinasabi ko sa inyo, hollow block na may design mo, sinauna. Ang liit. Ang problema ngayon, paano ko kukunin to? Gusto ko mang tulungan para pakainin man lang. Paano ko kukunin? Binaliwala ako, bumalik ulit ako, linis-linis. Iyak pa rin ng inak, naawa ko eh. Tayo, alam niyo naman tayo mga animal lover, malambot po ang puso natin sa kanya. Hindi naman ako nag-a-adapt talaga. Ang nagsimula naman ako adapt dun sa isang kitten ko na which is black, yung namatay sa Batangas. Tsaka ito si Oren. Kaya nung si Oren na po, wala akong choice kundi sirain yung hollow blocks na sinasabi ko sa inyo. Pader, para lang makuha. Ganun po tayo, mga ka-dog lover, ano. Pag mahal natin ang hayop, umiiyak, hindi ko alam kung nagugutom na siya that time or nahanap ang nanay, naantig ang puso ko, kako bahala na kahit awayin ako asawa ko. Kinuha ko, sinira ko ngayon yung hollow block, hanggang ngayon hindi ko pa na-repair eh. Halos kasya yung kamay ko para dukutin siya. Ang problema uli, nung kinukuha ko na siya, nahirapan ako kasi sakto lang, hindi ko pwedeng sirain yun eh, dahil kagagawa lang nun. So lumalayo, ito, sira ulo, tingnan nyo, sira ulo hanggang ngayon, ang lambing nito. Ayan, ang laki-laki na, oh. Talagang nakatabi lagi sa akin. Kasi siguro alam niya, ako yung nagligtas sa kanya, no? So, lumalayo siya, mga dog lover, cat lover, no? Ako, problema na naman to. Hindi ko na pwedeng bitawan dahil nga, intention ko talagang kunin na to save tong si Oren. Hindi ko kaya tiisin, iyak ng iyak eh. Para ako nadudurog, kahit umakit ka sa taas, maririnig niya iyak, ako, kunin ko. So, nung sinira ko, hindi ko na siya sinira, tama na yung kasya yung kamay ko. Nag-isip na lang ako ng paraan, paano ko siya abutin. So, bigla akong naisip na gumawa ng paraan. Ano? Ang naisip ko po, alam niyo po yung pang-map natin na bilog, yung meron siyang timba na pigaan, na bibili yan sa mga appliance center, sa mga mall eh. Meron ako noon. Natatanggal yung dulo, no? Maihiwalay mo yung pinaka-tela niya dun sa stick. So, sa madalit salita, tinanggal ko yung mahabang stick na na-adjust. Yun ang balak kong pansundot kay Oren at nilagyan ko ng silo sa dulo. Tali yun, nanira nga ako ng tali para malagyan. Gagawa ko talaga ng para makuha eh. Iyak na iyak eh, kawawa naman to, sira ulo to eh. So, nung nilagyan ko silo, lumayo lalo, haba nung stick ko eh. So, nadali ko siya, dahan-dahan. With caution, siyempre, dahil di naman pwede masaktan. So, nung nakapasok yung ledger sa tali, unti-unti ko hinila, tapos unti-unti humigpit yung tali. Kailangan madalian to na may konting ingat dahil baka masakal. Kasi kung matagal siyang nakasakal, baka matigok. So, hinila ko na. Nagkasya naman doon, awa ng Diyos, nagkasya sa butas. Hanggang sa nakuha ko na po. Yun. That time, may kasabay pa siyang isang adapt ko, yung gray niya, namatay sa Batangas. Ayun. Yan ang istorya ng Oren ko. Oren kulit. Oren. Yan. Ayan. Okay? Tumitingin-tingin niya ako sa labas kung sino yung ka-age niya eh. Pero meron ako isang nakita malayo. Banda doon sa dulo. At tingin ko kapatid niya yun. Parang black-black ang style eh. Black-white eh. Na tiger. Sa tingin ko kasi ka-age niya eh. I'm not sure. Pero yun lang yung kabats niya eh. Nakita ko baka kapatid niya rin. So, ayun, nag-istorya lang ako mga kadogo. Kasi tayo mga dog lover, cat lover, animal lover, napaka lambot po ng puso natin sa mga hayop.
At lalo na sa tao, di ba? Ayaw na madali tayong umiyak pag meron tayong pinikulang naantig yung puso natin. Di ba? Kasi ganoon ang mga dog lover talaga. Animal lover. I'm proud na animal lover ako. Dahil, can you imagine, no? Sino ang magmamalasakit sa kanya kung di ko siya kinuha? Baka patay na po to. And for sure, patay na po to. Ang liit pa po niya nun. Hindi pa po siya kumakain. Kaya nung nandito, pinagtyaga akong gatas yan, dede. Hanggang sa kumakain-kain na, ayun na. So yan, nagkwento lang ako. Proud po akong maging animal lover. Dog lover and cat lover. At alam ko po yan na ramdam niyo po ang sinasabi ko. Tayong mga animal lover. Okay? Kaya tuloy-tuloy lang po natin ang pagmamahal sa kanila. Susuklihan po nila yan. Ito lagi kong katabi. Oh. Kulang na lang sabihin thank you. Masaya na ako nun. Tunatabihan niya ako. Masaya ako nun. So dito na lang mga dog lover. Ano? Cat lover. Ka-animal lover. Until next time sa ating kwentuhan. Thanks for watching and God bless us all. Thank you for watching.